number 1 na yan. Kasi piston 1 yan eh. So automatic number 1, 2, 3, 4. And then ganun din yung ano, yung exhaust. 4, 3, 2, 1. Okay? So maglalagay tayo ng bolt guys. So ilan ang torque niyan? Yung exhaust naman, makita nyo naman naka-timing din din dyan. Tapos dito meron na siyang marking, ayan. Okay, same sa kabilang marking. So pag naka-marking yan, silalim din ganun din. So may marking naman, ayan. Ayan, kita nyo. Ayan, tapos tama naman siya sa may dot. Okay, so inat na siya, meron na siyang guide. Tsaka dito may guide na rin. Pagpalang araw guys, so another basic pointers pa rin na tutorial about sa timing mechanism ng valve train na system ng K6A. So ipapakita natin sa inyo yung actual na pagsa-timing ng valve train mechanism from dual overhead camshaft, and then sa kanyang timing chain, sa sprocket, timing marks. So lahat ng pwedeng timing guys na pwede nyo makita, ituturo natin na isa-isa. So samahan nyo ako sa simpleng basic pointers tutorials para makita natin kung ano yung dapat natin gawin. So let's start, let's do it. Pasok! Okay, so ikakabit na natin guys yung overhead dual camshaft na cell assembly. So ang gagawin natin guys, ikakabit na natin na isa-isa yung kanyang mga cam loop cap, and then nalagyan natin ng bolt para turo ko sa inyo yung ano, yung tamang torque. So okay, so ayan na, biniligad ko muna para sure ball. So bago kayo maglagay ng cam loop ay tama cam loop cap, kailangan may oil muna yan para suwabi yung ikot. So yun ang sistema guys, magkakabit kayo, kailangan smooth lang siya, wala siyang sabit, tsaka dapat alam nyo yung torque para hindi masira yung mechanism. Okay, so sige, ilalagay muna natin to, and then dediretso tayo guys para makuha natin yung tamang setup ng pagkakabit-kabit. So ito yung side ng intake, ito naman yung exhaust. So may number siya, ito number 1 na yan, kasi piston 1 yan eh. So automatic number 1, 2, 3, 4. And then ganun din yung ano, yung exhaust, 4, 3, 2, 1. Okay, so maglalagay tayo ng bolt guys. So ilan ang torque nyan? You know? Okay, so lalagyan natin guys yung bolt, yung kanyang camshaft cap bolt. So 8 ang ang head bolt, and then yan kasi pa rin ito, kailangan marunong ka mag-estimate ito guys. So yung clearance nito number 10 mm to ang clearance ng kanyang exhaust sa intake. So, dapat may play yan. Yan o, may play o. Okay, so pag may play, ibig sabihin okay yung ano. So ano to, parang walang play to. Yun, meron. Ayun guys, so may play, makamay mo lang. So ibig sabihin okay yung setting nya. Okay, sige. Okay, so ayan na guys. Ilan ang higpit yan Brad? 20? So mga ang torque range ito, mga 20. Okay na, so set up na siya guys. And then gagawin natin magkakabit na tayo ng yung timing setup sa kanyang valve train mechanism, yung kanyang yung timing chain. Okay, let's go. Yun, salpak na dito guys. Yun. Okay, yun. Okay, so pagkakabit na tayo guys ng timing timing chain. Mamaya pag nakabit na yan, pakita ko sa inyo yung tamang setup niyan. Okay? Sige. So ayan na guys, kabit na natin. Light. Guide. So ayan na guys, yung pagtamang lagay ng timing mechanism. So mamaya pag makabit na natin yung yung kanyang timing chain guide, tapos yung part ng kabila din, turo ko sa inyo yung tamang bastang pag timing yan. Okay, ayan na isa. So ayan na guys, yung naman.
Meron pa. Oh, ano guys. So, ayun, like, nakabit ko lang ano kayo ng timing, nakatihaya na yung ano, makina para masilip nyo mismo yung dito at yung doon sa kabila. May ituro ko sa inyo guys. Okay, so ito na yung tamang timing guys ng ng K6A 6A 52W and then yung DA63, DA64. So ayan, ito na yung intake side. So ayan, may marking dito. Tsaka yung kadena niya guys, makikita nyo yung kulay, iba talaga. Tapos dito naman sa ilalim, naka-timing naman siya dito sa may yung may dot na yan, naka-timing naman itong yung kanyang marking. Ganoon din sa itong exhaust naman. Yung exhaust naman, makita nyo naman naka-timing din dyan. Tapos dito, meron na siyang marking, ayan. Okay, same sa kabila marking. So pag naka-marking yan, silalim din ganoon din. So may marking naman, ayan. Ayan, kita nyo. Ayan, tapos tama naman siya sa may dot. Okay? So inat na siya, meron na siyang guide, tsaka dito may guide na rin. Tapos pagdating naman dito sa taas, same lang din. Ayan. Itong hiwa na yan, gatla na yan. Sa pulan dito sa konya o yung kilak. Ayan, sa pool dito. Sentro siya, tingnan niyo, 'di ba? Sentro. Ganon din sa ilalim. Ayan, sentro din siya dito. At meron din siyang yung kadena may ibang kulay yellow. Okay, so yun yung mga basic pointers. Kasi kung hindi tama yung pag-setup mo nito, hindi siya under at saka low power, uma-under ba siya pero malikot, vibrate, malakas ang so at least nakuha nyo yung basic pointers kung paano i-timing yung mechanism. Okay, so ang gagawin natin, magtatakip na tayo ng cover. Yung cover nya, naka-built in na dito yung kanyang bomba ng oil. Sige, ito yung timing cover ng kanyang harapan. So ito yung kanyang oil pump. So magtatanong sa akin mga baguhan, especially mga unit owner. So meron siyang o-ring dito, ayan. So kailangan lagyan nyo lang ng gasitol yan. Pwede rin bago, pero ito bago na to eh. So lagyan nyo lang gasitol para sureball talaga. Kasi na-tatakip dito. Okay, so maglalagay pa rin tayo ng gasket oil. Kabilaan ng brad, lagyan. So lalagay ng kabilang lips para dikit na dikit para iwas yung tatawag na oil leak. Okay, so ayan na guys, nakabit na natin. Meron ng gasket oil kabilaan. Okay, so sa sentro nyo yung water pump. Yun. Okay, abit na sa witi, no? Okay, so yun lang guys. Shout out sa ating lahat, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng mga mekaniko, sa lahat ng mga banggitang mekaniko, at sa lahat ng mga YouTube follower and subscriber natin sa ating YouTube channel. So please subscribe to my YouTube channel, comment down below, and I will reply anytime guys. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you.